Chapter 2 Part 1, Nathaniel's POV. Sa isang normal na araw ng buhay ko ay hindi ko inaakala na may hindi pangkaraniwang nilalang ang nakatakdang bumago sa normal at boring kong buhay. Sa hindi ko inaasahang tagpo ng mga sandaling ninanais ko ng lisanin ang mundo ay nagpakita ang isang mahiwagang batang babae na ayon sa kanya ay isa daw siyang anghel ng Diyos. Hindi ako madaling maniwala sa mga ganong bagay, ngunit ano ang pwede kong gamiting logical na dahilan sa sarili upang ipaliwanag ang ginawa niyang pagkawala sa harap ko at mapunta sa ibang pwesto. Isang anghel, diwata o baka engkanto ay hindi ko sigurado, ngunit pakiramdam ko hindi ako dapat matakot sa kanya, lalo pa at maganda siya at mukhang hindi naman niya ako sasaktan. Gayunpaman ay tinanong ko ito sa mga nais kong malaman tungkol sa pagkatao niya at dala na rin ng duda sa pagbanggit niya na isa siyang anghel. Seryoso ka ba? Sinasabi mo ba na isa kang totoong anghel? Tanong ko rito. Kagaya ng nauna niyang reaksyon ay kalmado lang siyang nakikipag-usap at giniit na totoo ang sinabi niya, ngunit nabanggit na hindi raw siya katulad ng mga anghel na kilala ng mga tao na nagdadala ng kaluluwa sa langit. Sa mga sandaling iyon ay natanong ko kung bakit hindi kagaya ng anghel ay wala siyang pakpak at sobrang kakaiba ang panlabas na anyo sa isang anghel. Napakunot ito ng kilay dahil sa pagdududa ko sa kanya at pumamewang kasabay ng pagsasabi na, "Kung ganun manood ka, kaya ko rin magpalot anyo base sa pagkakakilala niyong mga tao sa amin." Muling naglabasan ang mga nagkikislapang mga maliliit na bagay sa paligid niya kasabay ng pagwas-iwas ng kanyang mga braso. Isang hindi kapani-pani walang liwanag ang unti-unting bumalot sa batang babae at animoy parang usok ito na humuhugis sa katawan nito. Hindi nagtagal ay unti-unti itong nawawala at sa pagkawala nito ay bumulaga ang ibang kaanyuan ng batang babae. Pambihira, ayan na lang ang nasabi ko sa pagkamangha sa ginawa niyang pagpapalit anyo sa mismong harap ko. "Taaadda," sambit niya. "Kumbinsido ka na ba? Mukha na ba akong anghel?" Tanong niya sakin. Sa sobrang kakaiba ng mga nasaksihan ko ay hindi ko na naiisip kung paano niya ito ginagawa, basta ang alam ko may mali sa nakikita ko. Dahil sa pagtatanong niya sakin sa ano ang tingin ko sa kanya ay unti-unti kong napagtanto na ibang-iba ang anyo niya sa isang normal na anghel. Suot ang isang manipis at hapit na kasuotan, lumitaw ang sungay sa kanyang noo, sabayan pa ng pakpak at buntot na lalong nagpawerdo sa kanyang anyo bilang anghel. "Hindi yan isang angel. Isa kang demonyo," sigaw ko rito. Sa pagkakataon na iyon ay parang bula na naglaho ang kaanyo niya bilang demonyo sa isang kislap kasabay ng halakhak niya sa pagbibiro. "Niloloko lang kita. Ang totoo ay ginawa kami bilang mga bowl ang enerhiya na walang anyo." Dito niya sinabi na wala silang eksaktong anyo sa pinanggalingan nila at inamin na hindi yon malaking bagay dahil ginawa lang sila para lang sumunod sa utos ng Diyos. "Tinatawag kaming Divine Alphabets." Pinakilala niya ang uri niya sakin bilang tagagabay ng mga napili ng dakilang lumikha at dahil nga sa kadahilanan na iyon kaya siya nasa aking harapan. Hindi maalis sa isip ko ang pagdududa sa kanya at bilang isang malas na tao ay talahang napaisip ako kung ang totoong Diyos na binabanggit niya na gumawa sa kanya ay ang kilala kong Diyos na sinasamba ng marami. Ang Diyos na tila kinalimutan ako at nagbaliwala sa napakarami kong dasal sa bawat araw na minamalas ako. Napansin nito na nagdududa ako sa Diyos niya kaya tapatan niya akong binara. "Oo, ang Diyos na gumawa sa lahat, hindi ka ba naniniwala sa Kanya?" Tanong nito sakin. Nagbago bigla ang reaksyon niya at tila dismayadong nagbubuntong hininga sa harap ko. Harapan niyang inamin sakin na hindi na siya nagugulat sa reaksyon ko dulot ng pagdududa sa tinatawag niyang Diyos. Nilahat niya ang mga tao bilang mga balimbing na naaalala lang ang Diyos tuwing may binibigay itong pagpapala at kung nasa gitna ng mahirap na pagsubok at kawalan ng pag-asa ay walang ibang ginagawa ang tao kundi questionin ang plano ng Diyos para sa lahat. Napangiwi ako sa narinig ko dahil tila tinamaan ako sa sinabi niya nung sumagi sa isip ko na nagagalit ako sa Diyos dahil sa kinahamungan ng buhay ko. Alam ko sa sarili ko na hindi ako tunay na nagagalit sa Diyos, pero siguro naiinis lang ako sa katotohanan na hindi niya ako kayang pagpalain kagaya ng ibang tao. Bakit nga ba hindi siya patas sa mga pagbibigay ng pagpapala? Nakakapagtaka na kahit nagsusumikap ako ay talunan pa rin ako habang ang iba ay ine-enjoy ang buhay dahil sa taglay nilang yaman, talino at ano pang magagandang bagay. Sa mga ganong pagdadahilan ko sa sarili kaya hindi ko naiwasan na mainis kay Coco at sa tila panghuhusga niya. Normal lang sa tao ang mainggit at kahit sabihin natin na isa siyang anghel ng Diyos ay wala siyang karapatan na husgahan ako dahil hindi niya ako kilala.
Hindi niya alam ang nangyari sa akin at wala siyang ideya sa kung paano ako nagtitiis sa araw-araw na lumilipas. Oh, sa tingin mo hindi kita kilala. Sambit niya sa aking mga sigaw. Sa pagkakataon na iyon ay may kung anong bagay ang lumilitaw sa kanang kamay niya. Isa itong gintong libro na nababalutan ng gintong usok na animoy ore niya at sa pagkakataon na iyon ay giniit niyang kilala niya ang pagkatao ko. Kasabay nito ay ang paglitaw rin ng salamin niya sa mata upang mabasa ang librong misteryosong lumitaw sa mula kawalan. Lumutang ang mahiwagang libro na ito habang binabasa niya ito na tila hinahamak ako. Sinabi niya na ayon sa libro na iyon na tinawag niyang Book of Life ay wala raw akong masasabing mahalagang ginawa sa buhay ko. Harapan niyang sinabi sa akin na ang tangi ko lang ginawa sa buhay ko ay mga walang kabuluhang bagay. Nagpapangap ka lang na hinaharap mo ng mag-isa ang problema habang iniisip na napaka-miserable mong tao. Sambit niya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko dahil unang beses kong mapagsalitaan ng ganong bagay pero lalo ako na-insulto sa paraan niya ng pagsasalita habang sinasabi na nakakaawa ang ginagawa ko sa buhay ko. Alam mo ang totoo, nakakairita kang tignan at wala kang ibang binigay sa akin kundi pagkadismaya. Para akong tinamaan ng palaso sa puso o kung anong matulis na bagay sa mga pang-iinsulto niya. Hindi ako manhid para hindi masaktan at kung nagkataon lang na hindi siya isang batang babae ay sinaktan ko na siya. Patuloy niya akong pinagsasalitaan ng masasakit na salita habang nagbubuntong hininga habang binabanggit na wala siyang magagawa kundi bantayan ako dahil sa ako ang napili ng Diyos upang pagpalain. Napakasama ng bibig niya kahit na isa siyang anghel kaya lalo akong nagdududa sa pagkatao niya at sa tunay na intensyon niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko na hindi siya sigawan at pahintuan sa mga panghuhusga niya. Wala akong paki sa sinasabi mo at talaga bang pumunta ka lang ba dito para insultuhin ako? Panipi, sa pagkakataon na iyon ay muli siyang tumawa at pilit akong pinapakalma. Relax ka lang. Nandito ako para ibigay sa iyo ang banal na libro, para sa ganon ay maging medyo interesante naman ang buhay mo. Sagot niya sakin. Hindi ako matapang na tao at ayaw ko nang nananakit ng iba kaya pinaikit kong huminahon sa mga oras na iyon dahil wala rin akong pwedeng gawin sa kanya upang makaganti. Sinasabi niya na isa siyang anghel pero sa paningin ko ay isa lang siyang 10 taong gulang na batang babae kaya malabong maisip kong saktan siya. Pero ano nga ba ang sinasabi niyang libro at pagpapala na ibinigay sa akin ng Diyos? Marami akong gustong malaman kaya imbis na makipagtalo ay sinubukan kong magtanong dito. Pwede mo bang ipaliwanag muna kung ano ang banal na libro na yan? Dito ay ipinaliwanag niya na ang libro ng buhay ay banal na kasangkapan na nagtatala ng mga mahahalagang detalye sa isang nilalang simula ng isilang sila hanggang sa mamatay. Pero ang totoo ay ginawa ito para mapadali ang trabaho ng isang soul keeper sa oras na may kaluluwang magawi sa opisina nila. Sambit nito. Hindi ko alam kung tunay o biro pa ba ang mga sinasabi niya sa akin dahil napaka-casual niya magsalita lalo pa napaka-weird ng topic namin. Pero kung iisipin mabuti base sa mga sinasabi niya ay parang ang tagpong ito ay madalas kong makita sa anime. Tama, napaka-weird nito na tila isang kalokohan. Sandali, ang sabi mo kanina ay nandito ka para tuparin ang nais ko, paano mo naman gagawin iyon? Natanong ko sa kanya kung posible ba talaga na matupad ang hiling ko at hanggang saan ang kaya niyang ibigay sakin. Hindi naapektuhan ng sinabi ko ang lakas ng loob niyang ipagyabang ang kakayahan ng libro at pinagmalaki niya na higit pa sa pwede kong maisip ang kakayahan ng libro na hawak niya. Kaya kong gawin lahat ng posibilidad at baguhin ang iyong kapalaran. Sambit niya. Ilang saglit din kaming nagtitigan dahil sa hindi pumapasok sa utak ko na may ganong bagay na umiiral sa realidad na sa totoo lang ay makikita mo lang sa mga fantasy movie. Sa sandaling iyon nagbago ang reaksyon ng mukha niya, ngumiti ito na tila may masamang iniisip. Dahan-dahan siyang lumakad ng pasulong sakin habang muling ngumigiti na akala mo mabait na bata. Pero iba sa mga inaasahan kong salita na marinig sa kanya ay biglang tila may gusto siyang mangyari. Isang bagay na talagang babago ng malaki sa buhay ko at kahit sinong tao ay makakaisip ng masama sa susunod na alok niya. Nagbago ang tono ng pananalita niya na tila ba isang rebeldeng anghel na tumutukso sa isang tao na magkasala. Hindi ba kinukwestiyon mo ang Diyos sa pagiging hindi makatarungan sa mga tao? Sambit niya habang nakangiti, dahil nga inaalok ko sa iyo ang pagkakataon na ito at hindi sa ibang tao ay totoo nga ito. Hindi pantay-pantay ang tingin ng Diyos para sa lahat. Sambit niya. Gusto mo ba itong baguhin? Panipi.
Nagulat ako hindi dahil sa nasabi niya kundi dahil sa pagkakasual ng pagsasabi niya ng mga salitang direktang humuhusga sa Diyos na gumawa sa kanya. Napapaisip ako kung paano niya nagagawang sabihin ang bagay na iyon na para bang isang masamang nilalang. Masamang nilalang. Pero kung tutusin walang ganap na paliwanag kung mabuti o masama ang mga nasabi niya laban sa Diyos para husgahan ko siya. Unti-unti pa siyang lumapit sa akin habang binabanggit na hindi ko kailangan sayangin ang buhay ko para lamang takasan ang mga problema ko. Sa pagtigil niya sa paghakbang ay bigla niyang hinawakan ang talon ng kutsilyo na hawak ko at sa hindi maipaliwanag na bagay ay unti-unti itong naglalaho na tila isang hologram. Ngayon mismo, ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ang inaalok ko. Sambit nito. Nanlaki ang mga mata ko habang pinagmamasdan ang tuluyang pagkalaho sa kamay ko ng kutsilyo at napatingin sa mga matatalim na ngiti ng misteryosong anghel na nasa harap ko. Interesante, hindi ba? Sambit nito. Ito na ang huli mong chance upang baguhin ang buhay mo, kaya naman. Sa muli niyang paghakbang ay tumingkayad siya upang bulungan ako habang nakangiti na tila may binabalak na masama. Mr. Nathaniel, gusto mo bang maging Diyos? Diretsyong tanong niya sakin.